We welcome you to the Ward Online Women's Devotional of Bayan First Ward, Dasmariñas, Philippines take of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the members and leaders of Bayan First Ward. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa araw na ito at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-devotional ulit at nagpapasalamat po kami na hindi niyo po kami pinapabayaan at salamat din po sa mga sacrifices na ginawa niyo po para sa amin at hiniling po namin na i-bless niyo po yung magtuturo ngayon na maituro nila ng maayos yung tuturo nila at iniling din po namin na maging maayos na yung lahat, mawala na po ang pandemic at i-bless niyo po kami, lalong-lalo na po yung mga taong nangangailangan ng tulong. At
Kayo na po ang bahala po sa amin. Mahal na mahal po namin kayo. Ito na po iniiwan namin sa Panginoon Jesus Christ. Amen. Good afternoon, my dear brothers and sisters. I have a question here. When was the last time someone made you angry or hurt your feelings? Are you still upset about that experience or have you let it go? May I share with you one of my life story. Merong taong talagang sobrang nanakit sa akin, na to the point na nakaramdam ako ng sobrang puot. At dahil sa puot na naramdaman ko sa taong yun, nag-isip ako ng maghiganti o magbigay ako ng revenge sa kanya. At sa mga nagdaang araw, sa pag-iisip ko ng hindi maganda ang gawin para sa kanya, hindi ako naging masaya. Walang calmness, walang happiness, at lagi ako nag-worry. So habang nagdadaan ng mga araw, hindi naging maganda para sa akin. Pero dahil sa constant na pagdarasal ko, sa pakikinig ng mga hymns sa church, at sa pagbabasa ng magazines at saka sa mga scriptures, habang nagdaraan yung mga araw, doon ko nakapag-isip na kailangan kong patawanan ng tao ito. Nung siya ay napatawad ko ng lubusan, nagkaroon ako ng peace of mind, ng calmness, yung tinatawag na joy and happiness. Pero nung mga panahon na hindi ko pa napapatawa ng taon ito, talagang malungkot ang buhay ko. At kahit sabihin pang nakangiti ako, pero makikita at makikita sa aking mga mata kung ganong naging malungkot ang buhay ko. Sa mga panahon yon, nagkaroon ako ng realisasyon sa aking sarili kung paano ako nakapagpatawad. Kung hindi natin kayang magpatawad, ibig sabihin, hindi natin sinasabuhay o ina-apply ang mga turo at natutunan natin sa simbahan. Masasayang lang yung mga tuwi ng pagpunta natin tuwing linggo para mag-attend ng sacrament meeting at Sunday school class at sa pagbabasa ng scriptures. Pangalawang realisasyon ko ay we should remember that we are children of God. What are the traits of being children of God? One of those traits is to be forgiven. Pangatlong realisasyon ko kaya ako nakapagpatawad ay always remember that atoning sacrifices of Jesus Christ and what is really the deepest meaning of it. Ika-apat, tinanong ako ng taong pinatawad ko ng lubusan. Ang sabi niya, paano mong nagawang magpatawad? Karoon ako ng realisasyon dahil gusto ko pang makita at makasama yung namatay kong kung mga hindi tayo magkakaroon ng realisasyon sa ating buhay para magpatawad, hindi natin naisip yung mga bagay na yun, it will be very hard for us to forgive others. Sabi nga in Matthew chapter 5 verse 44, and I quote, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." One of the things Heavenly Father and Jesus Christ help us do is forgive others. As we forgive others, we follow God's commandments to forgive all men.
It will be seen on Doctrine and Covenants, section 64, verse 10. But we also receive a bunch of blessings. Here are just a few of those blessings. One is, we strengthen our testimony of Jesus Christ. We do not hold grudges. Jesus Christ can heal us. As we help, or as He helped us heal, our testimony of Him and His atonement will grow. You can see that on Doctrine and Covenants, section 88, verse 63, and Psalm 147, verse 3. We have more energy. Not forgiving others can wipe out mentally and emotionally. So when we forgive others, we trade in anger for happiness, confusion for clarity, and tiredness for energy. Next is also we feel the Spirit more. Forgiving others help us to have the Holy Ghost with us. Wouldn't we like to feel more love for others, for God, and for ourselves? The Holy Ghost can give us that, plus more peace and guidance. We can read it in Galatians chapter 5, verse 22. And also we get blessings from keeping the commandments. Heavenly Father blesses us when we keep the commandments. And since forgiving others is a commandment, He can bless us even more. You can see that in Doctrine and Covenants, section 64, verse 10, and 130, verse 21. I know that it's hard to forgive those people that really hurt us or have wronged us. But I know that if we do not forgive others, God will not forgive us too. In closing, may I share with you what I have read and shared to me by my teacher in high school. It says, sinfulness brings suffering and pain, but the Lord's forgiveness brings relief. All of these things I humbly share with you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Good afternoon po, brothers and sisters. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan ako ng pagkakataon upang makapag-testimony sa inyo at mapaalam po sa inyo aking mga natutunan dahil sa church at sa nangyayari ngayong pandemic. Papasalamat din po ako dahil din member ako ng church natin. At alam ko po ang ating church ay totoo. At napakasaya ko po dahil naging bahagi ako nito. At sa church, nalaman ko rin po ang lahat ng bagay na ating pinagdadaanan ay ating malalagpasan. Tulad na lang ngayong pandemic. Kahit na sobrang hirap ng buhay ngayon, kaya natin itong malagpasan. At kahit na meron tayong nararanasan na pandemic, meron po tayong matututunan tulad ng na lang ang pagtutulungan upang makaraos sa pang-araw-araw natin pangangailangan. Alam ko po na kahit na sobrang hirap ng buhay natin ngayon at mas komplikado dahil may pandemic na nararanasan, alam ko po na malalagpasan po natin ito dahil tayo po ay ginagabayan ng Panginoong Jesucristo at tayo ginagabayan ni Heavenly Father. Alam ko po na kahit na meron itong pandemic, we need to study scriptures, pray always, and keep faithful to Heavenly Father Jesus Christ. Alam ko po na kapag nangyari po, kapag ginawa po natin yung mga bagay na yun, siguro malalagpasan po natin itong pandemic at kahit
kahit na sobrang hirap, kailangan po natin magtulungan at kailangan po natin patatagin yung family natin. Alam ko po lahat ng sinabi totoo at Jesus Christ and Heavenly Father loves us so much, and we need to pray para matulungan tayo sa ating mga ginagawa pang araw-araw. All the things I can say in Jesus' name, Amen. Kumusta po, brothers and sisters? So, I hope po sa mga oras na to na we can feel the Spirit. Kahit po maraming problema po ngayon sa mundo dahil nga sa pandemic. And I testify po na Heavenly Father loves us. Kung ano man po yung mga kalagayan po natin ngayon, kung ano man po yung sitwasyon po natin ngayon, alam ko po na alam ng Diyos kung paano po tayo tutulungan. Iba-iba po tayo ng circumstances, pero alam niya po kung ano po yung dapat para sa atin. And I know po na sometimes or madalas akala po natin yung mga ginagawa natin is yun na po yung tama. Pero hindi po lahat ng ginagawa natin yun po yung best para sa atin. And I would like to share po yung isang verse sa Book of Mormon. Makikita po siya sa Mosiah chapter 2 verse 22. Sabi po yan is, "And behold, all that He requires of you is to keep His commandments. And He has promised you that if ye would keep His commandments, ye should prosper in the land. And He never doth vary from that which He has said. Therefore, if ye do keep His commandment, He doth bless you and prosper you." So, brothers and sisters, ano po yung nire-require po sa atin ng Diyos? Yung nire-require po niya sa atin is to keep His commandments. And napakaganda po ng promised blessing. We will be blessed and magpa-prosper po tayo. Brothers and sisters, if we follow the word of wisdom, alam po natin na sa pandemic ngayon, makaka-assure po tayo sa sarili natin na magiging healthy tayo. And in case po na dumating yung panahon na mahawa tayo, naman po sana, alam natin makakaligtas tayo. Alam natin malalimanan natin yung virus. And kung sinusunod po natin yung law of tithing, lalo na po ngayon, crisis, marami po na pala ng trabaho, yung ibang mga company na nagsara. Pero kahit po ganun, kung sinusunod po natin yung kautusan ng Diyos na law of tithing, alam po natin sa sarili natin na makakaraos po yung family natin. And hindi po magugutom yung pamilya natin. And isa pa po kung kinikip po natin yung Sabbath-day holy, kung lagi tayong nagpapray, hindi natin nakakalimutan mag-pray, hindi natin nakakalimutan magbasa ng scripture. Kung ginagawa po natin yung mga holy habits na po, magkakaroon po tayo ng peace of mind. And alam po natin sa sarili natin na yung pagkakaroon po ng peace of mind, wala pong makakakumpara doon. And pero minsan diba, inisip po natin na mahirap siya. Pero brothers and sisters, binigay po ng Diyos yung commandments na ito kasi alam niya po na kaya natin siya. Mahirap siya, pero posible. Di ba po? And sabi nga po nila, kung prepared tayo, hindi po tayo dapat matakot. Pero paano po tayo magiging prepared? Is
ma-overcome po natin lahat ng mangyayari ngayon. Hindi lang po sa pandemic na ito, kundi yung problema natin within ourselves, sa sarili po natin, and within our family. And I hope and pray na mas maging sensitive pa po tayo sa promptings ni Spirit. Dahil yun lang po yung yun po yung isang makakatulong sa atin para makapag-desisyon po tayo ng tama sa lahat ng gagawin po natin, na magkaroon tayo ng wisdom. And I know these things are true, and I leave this in the name of Jesus Christ. Amen. I've loved to read the Holy Scriptures, and every time I do, I feel the Spirit start to grow within my heart, a testimony that the true search, ponder, and pray are the things that I must do. The Spirit will guide, and deep inside I know the Scriptures are true. So prayerfully I read the Scriptures each day my whole life through. I'll come to understand, I'll heed the Lord's command, and live as He would have me do. Search, ponder, and pray are the things that I must do. The Spirit will guide, and deep inside I know the Scriptures are true. The Spirit will guide, and deep inside, I know the Scriptures are true. Ang talk ko po ay masaya pa ako mag-share po sa inyo ng isang true story. Ayan. So, sa simbahan po ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, merong isang kabataang babae na nagnais din po siya na makapag-serve po ng mission para tulungan yung mga tao. At ganun din para malaman kung ano ba yung ginagawa ng mga missionary. At itong kabataang babae na ito, meron siyang mga kaibigan na nagpupush sa kanya na mag-serve ng mission. Pero siya mismo ay parang nagda-doubt pa siya na kung ito ba talaga yung plano ng Diyos para sa kanya or gusto ba ng Diyos na gawin niya ito. Na sa pagtatanong niya at sa pag-iisip niya sa bagay na yun ay nag-pray siya at nag-fast siya na nag-fast. And hindi naging madali yung sagot para sa kanya. Pero hindi siya tumigil sa pagtanong sa Diyos kung kailangan ba talaga niya mag-serve na mission. At dumating yung isang araw na habang nagbabasa siya sa banal na kasulatan, sa doktrina at tipan, ay nakatanggap siya ng isang kasagutan mula sa Diyos. At masaya po akong basahin sa inyo kung ano yung naging kasagutan niya. Sagutan ng Diyos para po sa kanya. At dito po yun. Sinabi po dito na behold, dito po pala, sabi dito na, for many times you have desired of me to know that which would be the most worth unto you. Behold, blessed are you for this thing,
and for speaking my words which I have given you according to my commandments. And now, behold, I say unto you that the things which be of the most worth unto you will be to declare repentance unto this people, that you may bring souls unto me, that you may rest with them in the kingdom of my Father. Amen. So, naging malinaw sa kabataang babae na ito na sinagot siya ng Diyos na kailangan niya na mag-serve ng mission. Sobrang naging masaya siya. At sobrang natuwa siya dahil nalaman niya sa time na iyon na yung Diyos sumasagot siya sa bawat katanungan na meron tayo. At alam ko po na sobrang masaya yung kabataang babae po na ito na natanggap niya yung kasagutan. At ginawa niya ay nag-prepare po siya ng mga papers po niya para sa mission. At sa panahon po na ito, ay nagsiserve po siya ng mission. At ginagawa po niya yung sinabi po sa kanya ng Diyos na to declare repentance unto these people. Ayan, at yung kabataang babae po na ito na tinutukoy ko po sa kwento ay yung kwento ko po na alam ko na ganoon po ka-importante yung pagbabasa po natin sa mga banal na kasulatan, na nakakatanggap po tayo ng mga personal revelation para sa atin. Na alam ko po na yung mga banal na kasulatan, ito po yung magiging guide po natin patungo po sa kaharian ng Diyos. At ito din po yung tutulong po sa atin para to receive po yung answer sa mga questions natin. Na mapakinggan po natin yung tinig ng Diyos sa mga puso po natin sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. At alam ko po na yung mga banal na kasulatan ay hinanda po siya ng Diyos para sa atin, para magkaroon po ng direksyon yung buhay po natin. Dahil yung banal na kasulatan po ay, ito po yung mga kasulatan na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan po ng mga propeta na nagsulat po dito. Na ipinreserve po ito para sa atin, para makilala po natin si Jesucristo sa buhay natin. Makilala natin yung Diyos sa buhay natin. At maraming dahilan kung bakit po tayo nagsisearch po sa scriptures. At alam ko po na kung ano man yung mga dahilan po na yun, ay isa lang po yung gusto nating hanapin. Yung hanapin natin yung kapayapaan at yung kasagutan sa mga katanungan natin. At alam ko po na yung mga banal na kasulatan ay nagsasagot po siya ng mga katanungan natin sa buhay. At ganun din na yung Diyos, ibigay po siya ng pamamaraan para sa atin, para lumapit po sa kanila. At yung mga propeta na tinawag po ng Diyos ay nagbigay din po sila ng paraan para sa atin, para mas maintindihan natin yung mga nilalaman po ng banal na kasulatan. At gustuhan ko po yung sinabi sa Aklat po ni Mormon, yung mga imbitasyon ni King Benjamin sa kanyang mga tao, na sinabi po niya yung 3 bagay na kailangan po nilang gawin, kailangan din natin gawin bago natin basahin po yung Aklat po ni Mormon. At yung Bible, na sinabi po niya doon na kailangan maging bukas po yung mga tenga po natin para pakinggan yung mga salita po ng Diyos. Pakinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Pakinggan yung mga binabasa natin. Yung pangalawa, kailangan maging bukas po yung puso natin para maunawaan kung ano ba yung ibig sabihin ng mga iyon. At ganun din, maging bukas yung mga kaisipan natin. Sa yun, mas ibigay po siya ng pamamaraan para sa atin, para lumapit po sa kanila. At yung mga propeta na tinawag po ng Diyos ay ibigay din po sila ng paraan para sa atin,
para mas maintindihan natin yung mga nilalaman po ng banal na kasulatan. At gustuhan ko po yung sinabi sa Aklat po ni Mormon, yung mga imbitasyon ni King Benjamin sa kanyang mga tao, na sinabi po niya yung 3 bagay na kailangan po nilang gawin, kailangan din natin gawin bago natin basahin po yung Aklat po ni Mormon. At yung Bible, na sinabi po niya doon na kailangan maging bukas po yung mga tenga po natin para pakinggan yung mga salita po ng Diyos. Pakinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Pakinggan yung mga binabasa natin. Yung pangalawa, kailangan maging bukas po yung puso natin para maunawaan kung ano ba yung ibig sabihin ng mga iyon. At ganun din, maging bukas yung mga kaisipan natin. Sa yun, matanggap po natin yung mga revelation na ng Diyos para po sa atin, na makakatulong po sa atin para maging mapayapa po tayo dito sa buhay natin, para maging masaya po tayo, lalo na po sa panahon po na ito, na alam ko po na hindi madali para sa atin yung mga sitwasyon po na nangyayari. Pero kung isasentro po natin yung sarili po natin sa Diyos, at kung bibigyan po natin ng oras yung Diyos, oras na makilala siya, alam ko po na kahit ano man po yung mga problema dumaraan sa atin, kahit ano man yung sitwasyon po natin ngayon, malalagpasan po natin to. Malalagpasan natin yung mga problema dumaraan sa atin na may ngiti sa mga labi po natin, dahil alam natin sa sarili natin na nandyan yung Diyos para sa atin, tulungan tayo. At gusto ko siyang patutuhanan dahil alam ko na naramdaman ko po siya sa mga panahon din po ito na hindi po naging madali para din sa akin. Pero dito ko po mas nakilala si Jesucristo sa buhay ko. At dito ko po mas nabigyan siya ng oras na makilala kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kamahal yung mga anak niya. At ganun din, nakilala ko kung gaano tayo kamahal ni Jesucristo. Na dahil sa pagbabayad sala niya, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng pag-asa, ng liwanag sa buhay. Na kung lalapit po tayo sa Kanya, na kung gagawin natin yung mga kautusan na ibinigay niya para sa atin, alam ko po na palagi siya nandyan, nabubulong sa atin sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, na ipapaalam niya sa atin kung ano yung mga kailangan natin gawin. Paparamdam niya sa atin yung pagmamahal niya. Katulad nung pinaramdam niya kay Joseph Smith noon sa panahong nalilito siya, na ginawa niya, saliksik siya sa mga banal na kasulatan. Pinag-isipan niya ito at lumapit siya sa Diyos, nagtanong siya sa Diyos at pinakita ng Diyos ni Ama sa Langit at ni Jesucristo na totoong sumasagot sila sa mga katanungan ng bawat anak niya. At sa pamamagitan nun ay naipanumbalik yung pagmamahal niya para sa atin, na nalaman natin yung katotohanan dito sa mundo. At alam ko po, brothers and sisters, na patuloy po natin gagawin na saliksikin po yung mga salita ng Diyos, ay tutulungan po tayo nito na maging matatag po sa buhay. Humawak po tayo sa gabay na pakal patungo po sa buhay na walang hanggan. At alam ko po na ito yung mga salita po na ito po yung mga salita na tutulong po sa atin para maging matatag po tayo. Hindi mawala yung pananampalataya natin sa Kanya. Maramdaman natin yung kapayapaan sa sarili po natin. Dahil bawat tanong na meron po tayo sa buhay natin, meron siyang sagot. Kung babasahin po natin yung Aklat po ni Mormon at yung Biblia, masasagot po yung mga katanungan na meron po tayo. At alam ko po, brothers and sisters, na mahal po kayo ng Diyos.
nakikita po niya yung sitwasyon po ninyo ngayon. At sobrang masaya po siya sa mga improvements na meron po tayo. Masaya po siya sa mga bagay, sa mga efforts po na binibigay natin, na kailangan na sa panahon po na ito, sundin po natin yung isa sa invitasyon po ni Elder Owen, na sinabi po niya doon is kailangan po natin i-disconnect yung sarili natin sa mundo, na i-connect natin yung sarili natin sa langit, or ibig sabihin mas bigyan po natin ng panahon ng Diyos kaysa sa mga makumundong bagay, dahil hindi po natin alam kung kailan yung muling pagparito po ni Hesukristo, na gusto po niya na maging prepared po tayo. At isa sa mga paraan po na para maging prepared po tayo ay saliksikin po natin siya at bigyan po natin ng halaga yung mga banal na kasulatan na ibinigay niya para sa atin. Para din po ito sa atin, para maging maayos po yung buhay po natin. At alam ko po na yung mensahe ko po ay totoo po siya. Masaya po akong iwan ito sa pangalan po ni Hesukristo. Amen.